Ayun, magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po uli sa buhay po ng bawat isa. Yun. Kay Kuya Ronald po, yun. Bunga ho ng panalangin ho ng bawat isa ho sa atin. Sabi ho, ang isang totoong Kristiyano lumalakad sa katuwiran, sa salita ng Diyos, sabi, hindi pwedeng walang madadalang kaluluwa sa Panginoon. And yung mga kasama ho natin, yung mga elders po, sila ho yung sabi, sila po ho yung nagiging suporta ng bawat isa. Kaya sabi, bakit nagagawa natin na tayo po ay makapaghayag ng salita ng Diyos? Sabi, unang-una, syempre po, yung ibinigay ng pagkakataon ng Panginoon sa atin na bigyan tayo ng kalakasan, di ba? Ng buhay, ng karunungan, ng talino. Pangalawa ho, yung desire ng bawat isa ho sa atin na masunod po kung ano po yung kalooban ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? And praise the Lord po. Mga kapatid, ito na po yung bunga nung pananalangin nyo, pananampalataya nyo sa Panginoon. Si Kuya Ronald po, sabi nga ho panandaliang nakasama yung family nila, sila Sister Cheche, pero sabi, makikita mo yung galaw ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Sabi, dinala sila ng Panginoon dito and hindi sila pababayaan ng Panginoon. So, praise the Lord po. Paano ba sisimulan? Kamusta po o yung mga nakalipas na araw ng ating buhay po? Amen? Sabi, 2 tulog na lang, April na po. Amen? Sabi, napakabilis po ng panahon. Amen po? Sabi, parang kailan lang ho di ba, kakatapos lang nung Pasko, ng New Year. Pero ngayon sabi, andito ho tayo, sabi mag-April na. And praise the Lord po kasi tayo po ay lumalago. Sabi ho, may nangyayari ho sa ating pagpapagal ho. Yun ho yung bunga ng ating pananampalataya, pagtiwala sa ating Panginoon. Dahil sabi po ng ating Panginoon, sabi, kung tayo po ay mananampalataya sa Kanya, sabi po, hinding-hindi niya ho tayo pababayaan. Amen? Kaya sabi, tayo po ay matatag na nakatayo pa rin hanggang ngayon po. Kung nagbabasa ho kayo ng Bible, sabi ho, meron po kayong mababasa na mga taong, sabi, kahit yanigin, sabi, hindi mayayanig. Kahit, sabi, hampasin ng malalakas na hangin na alon sa buhay, sabi, hindi matitinag. Amen po? Bakit po? Kasi ho, ang pundasyon ho natin is ang ating Panginoong Jesus. Amen? Na siyang nagpapatibay, nagpapalakas, nagpupuno sa kakulangan po ng bawat isa. Amen? Sabi nga po natin kung tayo lamang po sa ating mga sarili, sabi hindi po natin kaya. Amen po? Sabi, palagi tayong mahina. Amen? Now, kung palagi ho tayong mahina, kanino ho dapat tayo lumapit? Amen? Sa ating pong Panginoong Hesus, na siyang pinagmumulan ng kalakasan, ng buhay. Amen? Kaya sabi, mapalad yung mga taong sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sabi ho ng Biblia, sila po'y itinuring na matuwid ng Diyos. Lahat po ba tayo dito ay naniniwala na at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus? Amen? Sabi ho, yung Bible study natin nung nakaraang Biyernes ho, sabi, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Amen? Kaya sabi, kung tayo po ay nananampalataya, naniniwala sa ating Panginoong Hesus, sabi, kailangan natin kumilos, gumalaw ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen? And then sabi din po sa Bible, sabi, hindi nakasalalay sa mga mabubuti nating gawa ang ating kaligtasan. Amen? Sabi, kahit pa tayo nananampalataya, kahit pa tayo gumagawa ng mabuti, sabi, hindi ho yun dahilan para ikaw po ay maligtas. Amen? Kundi ang nag-iisang dahilan lang kung bakit ho tayo ay naligtas, kundi sa awat habag lang po ng ating Panginoong Hesus, ng ating Diyos amang nasa langit. Amen? Kaya sabi, mapalad po tayo mga kapatid, na sa ngayong oras po di ba, tayo po'y may kalakasan, tayo po'y nakakarinig, tayo po'y nakakakita. Amen? Tayo po'y nakakahinga. Amen? And sabi nga ho, napakapalad natin kasi palagi ho tayong binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na tayo po ay makabalik sa Kanya. Amen? Kung kayo po ay naniniwala sa ating Panginoong Hesus-Kristo, pwede po ba palakpakan po natin ang ating Panginoon? Amen po.
Sabi ho, sa nakalipas ho ng mga araw, ng mga buwan, sabi, kamusta ho tayo mga kapatid? Diba? Sabi ho, marami ho tayong mga pinagdadaanan sa buhay, mga obstacles. Amen? Pero sabi, kaya nating mapagtagumpayan ang lahat ng ito, kundi rin sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sabi ho, noong mga nakalipas na araw, nakalipas na linggo, na buwan, sabi ho, meron po ditong dumaan sa problema, di ba? Meron pong dumaan sa mga tampuhan, amen? Samaan ng loob, amen? Meron din pong dumaan sa, alam niyo yun, financial problem, sa, ano pa, yung kakulangan sa, ano ba, marami. Marami ho tayong pinagdaanan na sabi nga po is, tayo lamang po at ang Diyos ang nakakaalam. Amen? Pero sabi, mabuti ang Diyos po sa ating mga buhay. Amen? Bakit po? Kasi ho, hanggang ngayon, kayo po'y nakatindig pa rin. Amen? Kayo po'y dinadala pa rin ng Panginoon sa kanyang panambahan. Amen? Kaya napakapalad po natin, church. Kasi sa kabila ng lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, tayo po'y matatag na nakatayo pa. And hindi ho natin magagawang tumagal kung wala ho yung gabay, patnubay ng ating Panginoong Hesus. Amen? Sabi natin kanina, hindi natin kaya kung sa sarili lang natin. Totoo po? Yes po, hindi ho natin kaya. Kasi ho, sa Diyos lang nakasalalay ang ating buhay. Sabi nga po nalalaman niya ang ating mga hinaharap. Sabi, nalalaman din niya kung ano yung mga pangangailangan ng bawat isa. Sabi, ganun po ka-powerful ang Panginoon. Nasabi, kahit hindi ka pa humiling, hindi ka pa manalangin sa Kanya, sabi, alam niya na ho yun. Alam niya nilalaman ng isipan mo, alam nang nilalaman ng puso mo. Kaya sabi, wala ho tayong, wala ho tayong takas sa Panginoon. Amen? Wala ho tayong maitatanggi sa Panginoon. Amen? Sabi, kung ano yung laman ng ating puso, isipan, sabi, ito po'y siyasat ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya sabi nga po, hindi batayan yung nananampalataya tayo at gumagawa tayo ng mabuti. Amen? Sabi po, ang labanan ho dito is palinisan ng puso. Kasi ho, sa puso tumitingin ang ating Diyos. Amen? Sabi kung malinis ang yung puso, ito'y nalalaman ng Diyos. Amen? Kaya sabi, kahit sabihan ka ng mga kung ano-ano dito sa mundong ibabaw, kahit makarinig ka ng mga bagay na hindi magaganda, sabi, huwag mong intindihin yun. Bakit po? Sabi, ang intindihin mo ay ang Diyos. Sabi, okay lang na magalit sila. Okay lang na siraan kanila. Huwag lang masira yung relasyon mo sa Diyos. Amen? Sabi, okay lang na i-down ka ng iba. Bakit po? Kasi itataas ka ng Diyos kapag tama ang puso mo. Amen po? Kaya sabi, wala ho tayong maitatanggi or maililihim sa ating Panginoon. Sabi, lantad ho sa ating Panginoong Diyos kung ano ho yung tinatakbo ng ating buhay, laman ng ating puso't isipan, kung talaga bang sumasampalataya tayo sa Kanya ng tapat, di ba? At kung talaga bang sumusunod tayo sa Kanyang mga salita. Amen? Kaya sa araw pong ito, hiling ko po sa bawat isa na naway anuman yung marinig ho natin ngayon, dito ho, na nagmula sa ating Panginoon, sa Kanyang salita. Sabi, ito ho'y unawain natin ng mabuti. Amen? Sabi, bulay-bulayin ho natin. Sabi nga ho hindi ho tayo nagbibigay ho dito ng sarili nating suwestyon. Amen? Ng sarili nating aral. Amen? Sabi ho, ang isinishare po natin dito is salita ho ng Diyos. Sabi nga po, binabasa lang ho natin. Sabi ho, yung salita po ng Diyos, yung nababasa ho natin sa Biblia, sabi, hindi mo na kailangang ipaliwanag pa Amen? Kasi ho, napaliwanag na ho, naituro na ho. Amen? Sabi, ang gagawin na lang po natin ay i-share natin. Amen? Kaya sana po sa umaga pong ito, no? Yung ating puso't isipan, focus natin na mas maunawaan ho natin yung mga salita na nagmumula ho sa ating Panginoon sa Biblia. Amen? Nang sa ganun, sabi ho, tuluyan ho tayong mabago. Amen? Mabago ang kaisipan, mabago ang puso,
Amen? Nang sa ganun tayo po ay makalakad ng tuwid sa ating dinaraanan. Amen po? So, yun ho, maraming salamat po dahil tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na tayo po ay makapag-share, makapaghayag na salita ng Diyos. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon sa aking pong buhay. Amen? Sa aking pong buhay at sa bawat isa ho sa atin na nakakarinig ngayong araw. Kaya, yun po, nais ko lamang pong paalalahanan ho ang bawat isa. Amen? Na sa ating pong buhay, dito bilang isang Kristiyano, sabi ho, may dalawa hong concept, may mabuti at masama. Amen? May Diyos at may kaaway. Amen? Sabi ho, sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano, sabi natin kanina, tayo po'y dumadaan sa mga trials ng ating buhay, ng mga pagsubok. Amen? Sabi ho, kasi ho, hindi lang ho tayo yung naririto na kasama ho natin. Sabi ho, meron hong tinatawag ang Biblia na kaaway ng Diyos, which is kilalang kilala ho natin. Sino po yun? Si Satan. Amen? Sabi ho kanina, huwag ho tayong magpadala sa bulong or sa tricks ng kaaway. Amen? Sabi kaya napakahalaga ho na bawat isa ho sa atin ay babad sa salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Kasi ho, sabi ho ng Bible naman wala hong exempted. Amen? Ito ho, reminder lang po sa bawat isa ho sa atin Alam ko ho na bawat isa po dito sa atin ay matagal nang nakakarinig na salita ng Diyos. Amen? And lahat po tayo is, sabi, kilala kung sino yung kaaway. Amen? Pero sabi, kung kilala natin yung kaaway, dapat alam natin kung ano yung gagawin natin. Amen? Sabi ho ng Biblia kanina, di ba? Sabi ho, si Satan is father of lies. Amen? Sabi, sa kanya nagsimula yung kasinungalingan. Sabi, kung paanong nalinlang si Eva at si Adan, amen? Bakit ho? Kasi ho, nagsinungaling si Satan sa kanila. Amen? Sabi ho, si Satan ay, sabi, accuser. Mahilig mang-akusa. Yun ho yung mga title niya ho sa Biblia. Sinasabi ng Biblia kung ano siya. Ano pa ho? Sabi, siya po ay deceiver. Amen? Siya po ay tempter. Yun. Mahilig siya man-tempt. Kagaya ho nung kay Jesus, di ba? Sabi, kahit po ang ating Panginoong Hesukristo ay nakaranas ng panggugulo ng kaaway. Amen? Panlilin lang ng kaaway. Sabi, tinempt niya ho ang ating Panginoong Hesus. And kung nagbabasa ho kayo ng Bible, mga kapatid, sabi ho, si Satan po ay hindi biro. Gusto ko pong huwag kayong maging kampante sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Sabi po, hindi ho basta-basta yung kaaway ng Diyos, kaaway ho natin. Amen? Kasi ho, kung titignan nyo ho, kung nagbabasa ho kayo ng Bible, sabi, si Satan ho, kahit yung mga anghel na po yun sabi, na-deceive ho ni Satan, nahikayat niya po na kumalaban ho sa Diyos. Diba? Ganun ho kalakas ang kaaway. Na sabi, kahit yung mga anghel na nilikha ng Diyos, sabi, mas angat sila kaysa sa ating mga tao dahil sila po'y, di ba, mga ginawa ng Diyos na nasa kalangitan. Pero sabi, nagawa ho rin silang linlangin ng kaaway. Amen? Maging ang mga apostol, ano pa ho, yung mga ginamit ng Diyos, mga pinili ng Diyos. Sabi ho, simula sa lumang tipan ho hanggang sa bagong tipan, yung mga ginamit ng Diyos, sabi, meron at meron pong nadidisib ng kaaway. Amen? Yung iba nga ho, nakaranas pa ng presensya ng Diyos, pero sabi, nadisib pa rin ng kaaway. Yung iba ho, kasama po yung Panginoong Hesus, pero sabi, nadisib pa rin sila ng kaaway. Sabi ko, kaya ho, hindi ho biro yung buhay spiritual. Sabi, hindi ho sapat na tayo po'y uma-attend lang tuwing linggo or uma-attend lang tuwing Bible study. Amen? Sabi ho, dapat ho, walang humpay. Amen? Sabi nga ho, prayer without ceasing, walang tigil sa pananalangin. Kasi ho, sabi, yung kaaway ho natin ay hindi rin biro May kapangyarihan din. Sabi, high principalities in the air. Mga makapangyarihang nasa ibabaw. Now, tayo ho, tao lamang ho. Sabi nga ho, tayo po ay kinumpare. Sabi ng Bible, tayo po ay mga tupa.
Ano po ang karakteristik ng isang tupa? Amen? Sabi po ang tupa ay maamo, diba? Mabait, sabi hindi marunong makipag-away. Amen? Sabi, ang tupa kailangan inaalagaan, kailangan may nagpapastol. Bakit po? Kasi ang tupa, sabi, hindi mabubuhay ang tupa na siya lang mag-isa. Subukan nyo pakawalan ng tupa sa wild, mamamatay ho. Totoo po? Sabi pag ang tupa ay nasa wild, sabi, pag nakita yan ng kaaway, sabi, aatakihin yan, matik. Kasi hindi siya marunong makipaglaban. Sabi, paano niya ipagtatanggol yung sarili niya, di ba? Kung ganun yung katayuan niya. Amen? Nakikits po ba? The same sa atin, mga kapatid, mga Kristiyano mananampalataya. Paano natin maipagtatanggol ang sarili natin sa kaaway? Sabi tayo po ay lumapit sa ating pastol. Amen? Sa ating tagabantay. Bakit kapag ang tupa ay dinabantayan ng pastol, sabi, hindi siya inaatake ng kaaway. Amen? Sabi kahit may kaaway dyan sa paligid, hindi makakalapit kasi may bantay. The same sa ating mga kapatid. Sabi, kung tayo ay, sabi, tuwing linggo lang, tuwing Bible study lang, sabi, after that, balik na naman sa dating buhay, di ba? Nagpapakampante tayo, ay, nagsimba naman ako eh. Nagba-Bible study naman ako, nagpipray naman ako. Di ba? Pero, hindi po sapat yun. Sabi, kailangan palagi tayong nasa tabi ng Panginoon. Sa kanyang kawan lamang palagi. Kasi yung kaaway, sabi ng Bible, parang leon na umaatungal. Amen? Nakapaligid. Nasa paligid lang. Na handang kumagat, sumakmal kapag nagkaroon ng pagkakataon. Amen? Kaya sabi, wag nating bigyan ng pagkakataon yung kaaway na tayo po'y sakmalin, tayo po'y hilahin, tayo po'y pabagsakin. Amen? Now, anong kailangan natin gawin, church? Sabi, manatili tayo sa piling ng ating pastol. Sino po yung ating pastol? Ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sabi, kung ipinapamuhay natin ang kanyang salita, binubulay-bulay natin to araw at gabi. Diba? Sabi hindi magkakaroon ng chance yung kaaway upang tayo'y sunggaban at sakmalin. Amen? Sabi, ganun natin kakailangan ang ating Panginoong Hesus. Church. Kasi tayo po ay walang kakayahan. Amen? Tayo po ay mahina. Hindi natin kayang ipagtanggol ang sarili natin. Amen? Sabi nga kapag naharap ka sa isang sitwasyon, sabi, sa isang kasalanan, sabi, anong dapat mong gawin? Diba sabi, flee from temptation. Takbuhan mo. Sabi, hindi mo pwedeng harapin. Bakit po? Hindi mo kaya eh. Sabi ng Bible yun, hindi natin kaya. Sabi, magagawa lamang natin pagtagumpayan kung tayo po ay nasa tabi palagi ng ating Panginoon. Amen? May gusto pong ipakitang picture sa inyo. Kaya okay lang send ko sa iyo. May Ade. Ito napakasimple lang ng picture pero kung uunawain nyo ng maigi, sabi, makikita nyo yung kahalagahan. Yan, sinend ko po kay Kuya Luis. Sabi, kailangan natin palaging mag-stay sa tabi ng Diyos. Kasi, kung nasa tabi palagi tayo ng Diyos at may nagpo-protekta sa atin, sabi hinding-hindi makakalapit ang kaaway. Hinding-hindi niya tayo kayang atakihin. Amen? Sino po ang madalas, sabi, ang predator ng mga tupa? Sabi, wolves, mga lobo. Amen? Sabi, pag nagkaroon ng pagkakataon, pumapasok pa yan pati sa kulungan. Talagang papatay niya pag nakita niyang walang bantay. Amen? Pero kung may bantay, sabi, palaging, di ba? And tignan niyo may lion and tupa. Amen? May sheep. Sabi is, yung lion is represent Jesus. And the lamb is represent us. Yung tupa, nire-representa tayo. Sabi ano ba yan? The Lion of Judah. Amen? Sabi kung tayo ay palaging nasa tabi ng ating Panginoon, di ba sabi, makakagawa kaya ng hakbang yung kaaway? Ang mga wolves po, ang mga ason lobo, or ang mga predator, sabi, hindi yan sila aatake, or hindi yan sila susugod sa alam nilang kaya silang labanan. Amen?
Alam nilang kaya silang tapatan. Hindi ho sila ganun. Sabi ho, ang nilulusob ho nila or ang inaatake ho nila yung mga walang kalaban-laban. The same ho sa atin bilang isang Kristiyano. Sabi ho, tayo ho ay parang isang tupa na wala hong kalaban-laban. Kaya sabi ho, kung tayo hihiwalay sa Diyos, wag ho tayo magtaka kung bakit baka mamaya-maya sakmal na ho tayo ng, di ba, ng kaaway. Nahulog na ho kaagad tayo sa kasalanan. Amen? Sabi, ganun po kahalaga mga kapatid, yung tayo po ay nag-i-stay sa presensya ng Panginoon. Amen? Nag-i-stay sa kanyang salita. Amen? Sabi, ang taong palaging nasa tabi ng Panginoon ay kanyang pinoprotektahan. Amen? Sabi nga ho, kapag inuna nyo ang Diyos, sabi, hindi ko kayo papabayaan. Amen? Ganun ho yun, church. Sabi, nais ko lamang pong ipabatid ho sa atin, sa bawat isa ho sa atin na wag ho tayong makampante, church. Gusto ko pong malaman nyo, gusto ko pong aminin ho natin sa ating sarili na tayo ho'y mahina. Amen? Bakit ho? Dahil kapag inaamin natin na tayo ho'y mahina sa harapan ng ating Panginoon, sabi, yun ho ay pagpapakumbaba. At yun po ang gusto ng ating Panginoong Hesus. Turo niya nga ho po yun eh. Sabi, learn from me, for I am gentle and humble. Amen? Sabi, magpakumbaba ho tayo sa lahat ng bagay. Amen? Napakahalaga ho ng pagpapakumbaba. At kung tayo ho'y nagpapakumbaba, sabi, sinusunod natin yung aral ni Kristo. At nalulugod po ang ating Panginoon. Amen? Kaya ho, church, sabi, meron ho tayong mga gawain, meron ho tayong mga sinet dito sa church, sa panambahang ito na sabi, ikalalakas, ikalalago ng bawat isa. Amen? Sabi ho, tayo ho ay makiisa. Sabi nga ho ni Nanay Rosita, kanina niya pa po sinasabi, yung pagkakaisa. Amen? Sabi, napakalaga po ng pagkakaisa. Sabi ho ni Nanay Rosita yon. Kanina niya pa ho, paulit-ulit sinasabi ho sa akin. Which is totoo po, na napakahalaga ng pakikipag-isa. Bakit ho? Kapag tayo ho ay nakikipag-isa, sabi ho, di ba, bigyan ko kayo ng example sa makamundo ho, sa mga hayop. Sa wild po, sabi, kapag ang di ba may predator, may halimbawa wolf or ganon, or lion or tiger, mga ganon. May isa silang inaataking, sabi para manghuli ng pagkain. Pero sabi, kapag kayo po ay marami, men, sabi nagmumukha kayong tignang malaki. Sabi, ngayon yung predator hindi po kagad siya nakaka-attack. Sabi, nagdadalawang isip siya kasi madami. Sabi, malakas. Sabi, kapag lumusob siya, sabi, hindi siya obra kasi maraming nakapalibot. Kung kilala niyo po yung hayop, animal, sabi, bison. Para siyang bull, ganon. Ganon ho yung karakteristik nila. Sabi, yung mahihina, sabi, pinoprotektahan nila sa gitna. Yung malalakas, sabi, andun, nakapaikot. Sabi, bilang mananampalataya ho sana, ganon din ho tayo, mga kapatid. Sabi, yung pagkakaisa ho is napaka-halaga sa atin. Nasabi, napoprotektahan ho natin ang ating mga kapatiran. Sabi nga ho palibutan sa pananalangin. Amen? Na ipapanalangin ho natin yung bawat isa. Ganon ho kahalaga yung pakikipag-isa. Kaya sabi, tayo po ay may itinalagang mga gawain dito ho sa panambahan. Sabi, makiisa ho tayo. Bakit po? Kasi ho, para din ho sa ikabubuti natin ho yun. Sabi nga ho paulit-ulit na natin naririnig, walang Kristiyanong mag-isa. Kailangan kasama siya. Sabi, hindi pwedeng, okay na ako. Nagpipray naman ako Nanonood naman ako ng preaching Okay lang kahit hindi na ako umattend. Diba? Sabi ho, hindi ho yun. Hindi po ganun, church. Ang gusto po ng Panginoon, tayo po ay magkaisa. Sabi nga po, isang isipan. Sabi ho, naniniwala ho ba kayo na sa isang church, walang kaayusan kung hindi iisa ang isipan? Yes, church? Totoo po Sa isang church ho, hindi po magiging maayos kung iba-iba ho ang pag-iisip, kung hindi iisa ang isip. Dahil sinabi ng ating Panginoong Hesus, sabi siya yung ulo, siya yung head. Sabi kung ano yung pinasya niya, kung ano yung sinabi niya, sabi yun din dapat yung ginagawa nung bawat isa. Kaya sabi,
napakahalaga ho yung word na pagpapakumbaba eh. Di ba? Na hindi mo iniisip na mas marunong ka sa iba. Amen? Sabi, hindi mo pinapahalagahan ang iyong sarili. Bagkus nagpapakumbaba ka na ang mas mahalaga is yung salita ho ng Diyos. Sabi ho, ang isang tao hindi ho mababago hanggat hindi nagpapasakop sa Diyos. Hindi mababago ang kanyang kaisipan hanggat hindi nagpapasakop sa Diyos. Kaya church, ipaubaya ho natin ang ating puso't isipan sa Diyos. Nang sa ganun ho ay tayo po'y mabago ng lubusan. Sabi ho, tayo po'y maging isa. Sabi ho, bakit ho kinakasal yung mag-asawa? Para ho maging isa. Isang isip, di ba? Isang puso. Yun ho yung kalooban ng Diyos eh. Maging isa ho tayo. Ayaw po ng Panginoon na sabi, tayo ho'y hiwa-hiwalay, watak-watak. Kaya nga ho, binigay niya si Jesus eh. Yung kaisa-isa niya hong anak, Diyos na makapangyarihan. Sabi, nag-alay ng buhay para sa bawat isa ho. Bakit ho? Para ho maging isa ho tayo. Para ho agawin ho tayo sa kamay ng kaaway. Diba? Para ho iligtas ho tayo. Kaya hindi po pwede yung ganong kaisipan eh. Na okay lang, nagpipray naman ako. Diba? Okay lang, may Bible naman ako, nagbabasa naman ako ng Bible. Okay lang, nanonood naman ako ng mga preaching. Hindi ho. Hindi ho yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ho ng Panginoon ay ang pagkakaisa. Amen? Sa kanyang harapan. At yun po ang nakakalugod sa kanya, mga kapatid. Kaya nga ho tayo po, mga kapatid, sabi, bakit ganun na lamang yung pagpapaalala ho natin sa bawat isa? Di ba? Na tayo ho'y makiisa sa mga gawain dito sa simbahan, dito sa church. Di ba? Kasi ho, gusto natin masunod po yung kalooban ng Diyos. Amen? Sabi ho, hindi ho natin ginagawa to dahil sa pangsarili lang ho natin. Amen? Ginagawa ho natin ito dahil po yun po ang nararapat. Amen? At karapat-dapat po na ibalik ang pinakamataas na papuri sa ating Diyos. Sabi ho, wala hong pagmamalaki. Diba? Wala hong pagyayabang. Sabi ho, alisin na ho natin yon. At palitan ng mga mabubuting bagay na galing sa ating Panginoong Jesus. Kaya church, this morning po, sana yung mga naririnig ho natin, sabi, bulay-bulayin ho natin sa ating puso't isipan. Sabi nga ho natin hindi ho tayo magsasalita na ikapapahamak ho ng ating kapwa. Hindi po. Hindi ho tayo mag-share ng sarili nating kaalaman or kaisipan, kundi ng salita lamang ho ng Diyos. Kaya sabi kung ano ho yung naririnig ho natin, napapakinggan ho natin ngayon, sabi isipin ho natin mabuti. Itatak ho natin sa ating puso ang salita ng Diyos. Nang sa ganun, sabi, tayo po ay tuluyang mabago. Sabi, yes, naalala ko yung question ho ni Pastore. Sa mga nangyayari sa church, sa paligid, sabi, ano yung kailangan mong gawin? Ano ang gagawin mo? Ano ho ang gagawin natin, church? Sa mga nararanasan ho natin, sa mga nakikita ho natin, sabi ho, kailangan ho nating magpatuloy kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi, pag huminto ka, talo ka. Pero pag nagpatuloy ka, sabi, kanina, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sabi ho, yung mga nangyayari ho sa paligiran natin ho is, asahan na ho natin yan. Mangyayari ho talaga. Sabi ho, yung mga sakuna, sabi yung mga lindol, ngayon nagkalindol ho, di ba? Grabe. Yung mga building talaga nagbagsakan. Ano pa? Sabi yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, di ba? Sabi natural na ho yan, pagdadaanan ho talaga ng isang tao. Sabi nga po ni Jesus, bago nyo pa pagdaanan, or bago nyo pa danasin, sabi, ako muna ang nakaranas. And ang magandang balita ho doon is, sabi po ng ating Panginoong Hesus, siya po'y napagtagumpayan niya yun. Kaya kung sino man ang susunod sa kanyang mga yapak, sa kanyang mga salita, 100% po mapagtatagumpayan nyo rin po. Mapagtatagumpayan din ho. Naniniwala ho ba tayo? Amen? Kailangan ho, pagdating ho sa ating Panginoon, wala na ho tayong tanong. No doubts na ho tayo. Diba? Na alam natin at magtitiwala tayo sa Kanya dahil tapat siya at totoo sa Kanyang mga salita. Kaya sabi ho, wag ho nating isipin yung mga nangyayari ho sa ating kapaligiran. Gusto ko ho, may babasahin ho sa inyo.
encouragement ho sa bawat isa bilang mga mananampalataya ho. Punta po tayo sa John 14. Sorry po. 1 Peter pala, unang Pedro 4, verse 12. Sabi, ang pagtitiis bilang isang Kristiyano. Babasahin ko po, pakinggan ho natin. Sabi ho, sa verse 12, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano ang mangyayari sa inyo. Sa halip, magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo. Amen? Anong sabi mga kapatid? Sabi, huwag daw ho tayong magtaka. Sabi, Biblia na ho mismo ang nagsasabi. Sabi, ang Biblia ho is naisulat 1,000 years ago. Sabi, huwag na ho kayong magtaka sa mga mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo kapag sinusubok ang inyong pananampalataya. Now, sabi, bakit daw ho nakakaranas ho tayo ng mga pagsubok sa ating pong mga buhay? Sabi ho, marami hong dahilan kung bakit ho tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa ating pong mga buhay. Pero dito ho sa binasa ho natin, sabi ho, bakit daw ho nagkakaroon ng mga pagsubok sa ating pong mga buhay? Ito ho kasi isulat para sa mga Kristiyano. Tayo po ba yung mga Kristiyano na? Amen? Amen. Sabi ho, sa mga Kristiyano, sa mga followers of Christ, ba? Hindi lang basta believers, kundi followers. Sabi, huwag kayong magtaka sa mga mabibigat, sa mga mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo kapag sinusubok ang inyong pananampalataya. Kaya ho pala nagkakaroon ng mga ganun sa ating buhay. Kasi ano daw sabi? Sinusubok ho yung ating pananampalataya. Amen? Sabi kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano ang mangyayari sa inyo. Ano ho sabi? Huwag daw ho nating isipin kung ano ho yung mangyayari ho sa ating sarili. Which is dito pa lang ho, tinuturuan na ho tayo ng salita ng Diyos, ng Biblia. Ano ho? Huwag niyong pairali ng damdamin. Amen? Sabi ho, huwag niyong tignan yung sarili niyo. Naalala niyo ho yung mga preaching ng mga nakaraan, di ba? Napag-aralan na ho natin yun eh. Nasabi, yung damdamin ng isang tao ay, sabi, nakakatakot or mapanganib. Bakit po? Kasi pag tinignan mo yung sarili mo, yung naramdaman mo, di ba? Ano pong idinudulot? Sabi, kay isipang mali. Sabi, nasaktan ako eh. Hindi ko gusto yung sinabi niya. Amen? Dahil pinahalagahan mo yung nararamdaman mo, nanaig yung nararamdaman mo, sabi wala, ang produce nun is maling kaisipan. Wala na, nagtampo na. Nakarinig ng hindi maganda eh. Nasaktan. Sabi, nagtampo na. Ayaw na. Di ba? Kaya sabi ulitin natin sabi, kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano ang mangyayari sa inyo. Bakit kailangan wag nating isipin kung ano mangyayari sa atin? Kanino ho ba tayo sumasampalataya, church? Kanino ho tayo nananalig? Sa Diyos po ba? Sa Diyos po ba yung mga imposible is nagiging posible? Di ba? Kaya sabi, wag niyong isipin yung sarili nyo or yung nararamdaman nyo kapag tayo po ay sinusubok ang ating pananampalataya. Bakit ho? Diyos po yung sinasampalatayanan natin. Sabi, yung mga imposibleng bagay sa Kanya ay nagiging posible. Makapangyarihan po ang Diyos na sabi kahit yung masamang bagay ay kaya niyang gamitin para sa kapurihan niya. Amen? Kaya sabi, huwag niyong isipin, church. Huwag niyong pahalagahan yung damdamin niyo. Ang pahalagahan niyo po ay ang Diyos na siyang gumagabay ho sa atin. Ganun po ka makapangyarihan ng Diyos, church. Sabi, siya yung nag-create ng lahat na naririto sa mundo. Kaya sabi, bakit ka mag-aalala? Bakit ka mangangamba sa mga oras ng kabigatan, oras ng kagipitan, kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos? Di ba sabi ho natin kanina, pagdating ho sa Panginoon, sabi dapat wala na ho tayong question. No doubts. Dahil alam ho natin na gagawin niya
tutuparin niya kung ano ang kanyang mga sinabi at ipinangako. Sabi naman ng hunang Diyos, kung inuuna niyo ako, sabi, unahin mo ang Diyos, sabi, ang mga sumusunod sa Diyos ay hindi niya pababayaan. Di ba? Pangako ho ng Diyos yun. At sabi, ang pangako ng Diyos ay, ang Diyos ay hindi marunong sumira sa kanyang pangako. Ba, church? Kaya sabi ho, kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung anong mangyayari sa inyo. Sa halip, magalak kayo. Ano daw ho yung kailangan? Sabi, magalak ho kayo. Matuwa pa ho kayo. Dahil nangyayari yun sa buhay natin. Sabi ho, dahil nakikibahagi kayo sa hirap ni Kristo at magiging lubos ang kagalakan nyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Kung si Jesus nga ho, naranasan tapos ikaw ayaw mo, sabi ni Jesus kanina, sabi sa binasa, I am the way, the truth, and the life. Sabi, walang makakapunta sa Diyos kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. So kung pinagdaanan ho yun ni Jesus, kung dinaanan ho yun ni Jesus, sabi, dapat din ho natin daanan yun. Men? Sabi, magalak ho tayo. Huwag ho natin pahalagahan yung sarili ho natin. Ano ho yung mga nakalipas na aral? Sabi, less of me, more on Him. Sabi, paano ho tayo magiging less kung ayaw natin bitawan? Diba? Kung ayaw natin magpakumbaba. Sabi, kailangan mamatay ho tayo sa ating mga sarili. Yun ho yung sabi ng Biblia. Mamatay kayo sa inyong mga sarili. Parang nang sa ganon, makapaghari ang Diyos sa ating mga buhay. Less of me, more on. Diba? Napakaganda ho. Kung tayo ho'y nagtitiwala talaga sa Diyos, sabi, ano man yung maranasan natin, ano man yung marinig natin, sabi, okay lang yan, kiliti lang yan. Dahil hindi ho tayo pababayaan ng Diyos. Tuloy ho natin yung basa. Verse 14, kaya kung iniinsulto kayo dahil mga tagasunod kayo ni Kristo, mapalad kayo dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu. Sabi, ang Espiritu ng Diyos. Si Jesus ho, inayawan ho ng madami. Sabi, sarili niyang bayan, inayawan siya. Mga kadugo niya, inayawan siya. Kaya sabi, huwag ho kayong mangamba kung ayawan din ho kayo ng marami dahil sa pagsunod nyo kay Kristo. Sabi, magalak kayo kung inaayawan kayo ng iba. Bakit ho? Kasi nakikiisa kayo sa ating Panginoong Jesus. At sabi, dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos. Sabi ho, tayo po'y pinagkalooban ng Diyos ng mga iba't ibang kaloob. Discerning Spirit. Sabi ho, makikita nyo sa isang tao kung talaga ba siya ay kinatuwaan ng banal na Espiritu sa kanyang pamumuhay. Sabi ho, nakikita ho yung bunga. Nakikita ho lahat yan, church, sa isang taong pinamamahayan ng Espiritu ng Diyos. Pero sabi, nakikita ho rin natin ang buhay ng isang tao na wala sa Diyos. Ano po ang bunga niya? Ba? Sabi, hindi ho tayo nagja-judge sa kanya o sa tao, but sabi, ginajudge natin kung ano yung spirito sa kanyang likod. Spirit behind him. Kung ano ba talaga yung naghahari sa kanyang buhay. Spirito ba yun ng Diyos o spirito ng kaaway? Sabi, madali ho natin malalaman eh. Kung yung taong ba yun is lumalakad talaga sa katuwiran ng Diyos or nagkukunwari lang. Diba? Paano natin malalaman? Sabi ho, magbasa ho tayo ng Biblia. Paulit, nakailang ulit na ho yung naipangaral yung about sa Espiritu ng Diyos. Sa bunga ng Diyos. Balikan nyo ho. Ito po, yung link. Puntahan nyo po, panoorin nyo ho, balikan nyo ho yung mga videos, mga preaching, mga aral na mula sa Biblia. Sabi ho, ilang beses na hong naipangaral ho yung about sa Espiritu ng Diyos. Kaya sabi, wala ka nang pwedeng ibang dahilan kapag ikaw ay nalinlang pa rin ng kaaway. Dahil paulit-ulit, ilang beses na naipangaral. Sabi nga, ini-encourage pa tayo magbasa ng Biblia araw-araw para araw-araw. Diba? Pero kung tayo ho ay magpapadala pa rin sa bulong ng kaaway, sabi ho kanina ni Pastora, wala ho tayong natutunan. Pero kung tayo ho ay namumuhay sa Espiritu ng Diyos, sa Espiritu at katotohanan, sabi ho makikita ho yung sa atin. Sabi po may galak, may saya, ano pa? Sabi ho may peace, may kakalmahan ka. Sabi,
kahit anong ibato sa'yo, okay lang. Ba? Kahit saktan ka, kahit siraan ka, sabi, okay lang. Sabi si Lord naman ang nakakita ng ginagawa natin. Sabi kung tayo ba'y tapat sa Diyos, sabi si Lord lang nakakaalam. Kasi sabi, madali lang ho natin sabihin sa ating mga sarili, madali lang ho magsalita na, ako'y tapat sa Diyos. Napakadali hong sabihin. Pero ang totoo ho, sabi, nakikita ng Diyos kung ano ho talaga yung ating buhay. Yung laman ng ating puso. Kung talaga bang totoo at tapat na tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Tuloy po natin yung basa sa verse 15. Kung pinarusahan man kayo, sana'y hindi dahil nakapatay kayo ng tao o nagnakaw o nakagawa ng masama. Sabi, o kaya'y nakialam sa ginagawa ng iba. Ngunit kung pinarusahan kayo dahil Kristiyano kayo. Sabi ho, kung tayo man ho ay paparusahan, sana ho hindi ho tayo masangkot. Diba? Sa mga maling bagay. Sabi, tayo ay nakapatay. Ano pa? Nakialam sa ginagawa ng iba, nakagawa ng masama, nagnakaw. Sabi, hindi po. Sabi, pinarusahan po tayo nang dahil sa ating pagiging Kristiyano. Yun ho dapat. Sabi ho, ngunit kung pinarusahan kayo dahil Kristiyano kayo, huwag kayong mahiya. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinawag kayo sa pangalang ito. Amen? Ang matawag po sa pangalang Kristiyano ay napakalaking pribilehiyo po. Amen? Kaya sabi, kapag tayo po'y tinawag na isang Kristiyano, sabi, ingatan po natin ang ating pamumuhay. Sabi, mamuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Para po sabi, hindi ho tayo mapulaan, di ba? Hindi mapulaan yung dinadala-dala mong pangalan. Sino ho ba yung dinadala nating pangalan? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, Kristiyano, di ba? Christ. Para hindi ho tayo mapulaan, sabi, mamuhay tayo na maayos at naayon sa kalooban ng Diyos. Sabi ho dito, sa verse 17, dumating na ang panahong magsisimula na ang Diyos sa paghatol sa mga anak niya. At kung ito'y magsisimula sa atin, sa mga anak niya, ano kaya ang sasapitin ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Diba? Sabi ho, kung ang mga matuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang mangyayari sa mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Church, naintindihan po? Tayo po ba'y matuwid na? Sabi ho ng Biblia, maging yung mga matuwid, sabi ay halos hindi maligtas. Paano pa kaya yung hindi sumusunod sa salita ng Diyos? Ano kaya yung darating sa kanilang kapahamakan or kaparusahan? Sabi ho, kakilakilabot ho. Hindi ba tayo natatakot, church? Kung ano pwedeng mangyari sa atin? Kapag tayo ho ay dinatna ng Panginoon na tayo ho ay hindi sumusunod sa kanyang mga utos or lumalakad sa kanyang salita at kalooban. Sabi ho, ang tagal na ho natin nakakarinig ng Word of God. Kilalang kilala ho natin at alam na alam ho natin ang kahihinatnan ng isang taong hindi sumusunod sa Diyos. Wala na hong ibang pupuntahan kundi kapahamakan lang. Apoy ng impyerno. Sabi, walang hanggang kahirapan. At ayaw ho nun natin mga kapatid. Sabi ho dito, kung ang mga matuwid ay halos hindi maligtas. Ba? Sabi matuwid na yun pero bakit halos hindi pa rin maligtas? Bakit daw ho tayo itinuring na matuwid ng Diyos? Church, nagbabasa ho ba ng Bible? Sabi, paano tayo itinuring na matuwid ng Diyos? Bakit daw po? Dahil tinanggap natin si Jesus. Sabi, itinuring tayong matuwid ng Diyos dahil tinanggap natin bilang Diyos na tagapagligtas ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi ho, lahat po tayo ay makasalanan. Sabi natin kanina, hindi nakasalalay sa mabubuting gawa ang kaligtasan ng bawat isa, kundi nakasalalay sa ating Panginoon. Sabi kahit gumawa ka man ng gumawa ng mabuti, sabi kung wala ka namang Diyos na kinikilala sa buhay mo, sabi wala kang parte sa karya ng Diyos. Yan sinabi ng Bible Sabi para wala kayong maipagmalaki. Sabi hindi dahil sa mabubuti niyong gawa,
Hindi dahil sa pananampalataya nyo, kundi dahil sa ating Panginoong Hesukristo, dahil sa awat habag ng ating Diyos. Kaya sabi, kaya tayo itinuring na matuwid ng Panginoong Ama. Sabi ho sa verse 19, kaya kayong nagtitiis ngayon dahil ito ang kalooban ng Diyos. Kalooban ho pala ng Diyos yun na tayo po'y magtiis. Amen? So, wag ho tayong mapagod. Sabi, magtiis ho tayo hanggang sa wakas. Sabi, ang mananatili ang tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sabi, kalooban ng Lord na tayo po'y magtiis, panandalian sa mundong ibabaw. Pero ang kapalit po noon ay kapayapaan, pag-ibig na walang hanggan ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Amen? Kaya sabi, hanggat nabubuhay, sabi, huwag ka pang hinaan ng loob. Sabi, huwag mong pahalagaan yung nararamdaman mo, yung sarili mo. Kapag dumaranas ka ng mga bagay na mabibigat, sabi, huwag mong isipin ng mga bagay na yon. Sabi, magtiis ka, magtiyaga ka, kanino lang ho dapat tayo tumingin? Sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sabi ho, kaya kayong nagtitiis ngayon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ipagkatiwala nyo ang sarili nyo sa Diyos na lumikha sa inyo. Dahil hindi niya kayo pababayaan. Diba? Sabi ho ng Diyos, hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Now, bakit natin nasabi yung kanina? Sabi, ang tupa kailangan palaging kasama ang pastol. Sabi ho, ipagkatiwala nyo ang inyong sarili sa Diyos na lumikha. Ipagkatiwala ho natin, mga kapatid, ang ating sarili, ang ating buhay sa ating Diyos na may likha. Nang sa ganon, sabi ho niya, ano yung pangako niya? Hindi ko kayo pababayaan. Nakakita na ho ba kayo ng tupa na kinain ng asong lobo na may pastol sa harapan? May pastol na nagbabantay? Wala po. Ganon din ho sa atin bilang mga mananampalataya. Kung gusto ho natin maging matatag, matibay, sabi nga yung word na hindi nayayanig, sabi dapat tayo po ay nasa piling ng Diyos. Nasa kanyang paghahari. Amen? Dapat ang ating Panginoon ay nasa ating buhay, ang kanyang mga salita. Amen? Ulitin ho natin yung pangako. Sabi, hindi ko kayo pababayaan. Panghawakan nyo yan, church. Yung pangako ng Diyos. Sabi, hindi niya kayo pababayaan. Ano man ang mangyari, ano man ang estado ng buhay mo, ba? Basta't ikaw ay nagtitiwala, naniniwala, at sumusunod, makakaasa kang tutulungan ka ng Diyos. Amen? Sabi ho yes, hindi ho tayo perpektong tao. Diba? Yes, may mga kahinaan. Kaya nga ho, sabi, pinapalapit ho tayo sa Diyos dahil siya ang ating kalakasan. Amen? Pero sabi, hindi ho natin pwedeng idahilan na tayo'y tao lang na tayo'y mahina lang. Hindi ho natin pwedeng idahilan yun. Kuya AJ, tao lang nagkakasala pa rin. Diba? Hindi ho natin pwedeng idahilan yung church kasi ibinigay na ng Panginoon ang kailangan natin. Sabi, susundan na lang natin, lalakaran na lang. Sabi, ang Panginoong Hesus ang ating kalakasan. Sabi, hindi tayo magiging banal. Yes, totoo po. Sa ating sarili, hindi ho natin kaya maging banal. Pero ang ating Panginoong Hesus po, ang siyang pupuno sa atin. At kung bakit tayo magiging banal. Amen? Kaya napakahalaga ho, church, na ating pong ipinagkakatiwala ang ating sarili sa ating Panginoon. Kasi siya ang may likha ng lahat. Siya po ang may kapangyarihan sa lahat. Sabi natin kanina, yung mga imposible ay nagiging posible. Amen? Church, nagtitiwala ho ba tayo sa Diyos? Amen po. Praise the Lord po kung tayo po ay nagtitiwala sa Diyos. Kaya pwedeng punta po tayo sa Hebrew 12. Papahayagan po mula sa Diyos. Hebrew 12 verse 1. Sabi sa verse 1, basahin ko po. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Pero bigyan ko po muna kayo ng konting kaalaman kung bakit naisulat yung Hebreo. Sabi po, ito po ay sinulat sa mga mananampalataya na sabi ay nagdadalawang isip or nagbabalak na tumalikod sa kanilang pananampalataya dahil sa kanila mga pinagdadaanan sa buhay bilang isang Kristiyano.
Sabi ko dito sa verse 1, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Amen? Ano sabi ho? Sabi ho, talikuran natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Kaya nga ho, sinabi na ho natin kanina kailangan ho tayong mamatay sa ating sarili para ho tayo'y makatakbo or makalakad ng maayos sa harapan ng Diyos. Amen? Sabi, less of me, more on Him. Diba? Kasi ho, kung marami-rami ho tayong dala na ayaw ho natin bitawan, sabi, doon po nagkakaroon ng hadlang. Sabi, kaya hindi tayo makatakbo ng maayos. Kasi ho, meron ho tayong bagay na hindi ho natin kayang bitawan. Diba? Pero sabi ho ng Biblia, sabi, bitawan nyo na yun, talikuran nyo na. Sabi, para kayo'y makapagpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Sabi ho dito, buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Sabi ho natin kanina, sabi sa binasa ho natin kanina, sabi, huwag niyong pahalagahan ang inyong sarili kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok, suliranin. Sabi, kanino daw ho tayo dapat tumingin? Ayan na po, binasa na ho natin. Sabi ho, saan yun? Sabi ho, sa verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin. Sabi, mula sa simula hanggang sa katapusan. Amen? Sabi natin kanina, kanino ba tayo sumasampalataya? Di ba ho sa ating Panginoong Hesus, sa ating Diyos? Kaya sabi sa mga oras, sa mga araw, sa mga panahon na tayo sinusubok ang ating pananampalataya, tayo'y nakakaranas ng hindi maganda sa ating pong buhay, sabi kanino tayo dapat tumingin? Sa ating Panginoong Hesus. Kasi kung titingin ho tayo sa paligid, di ba? Kung titingin tayo kay pastor, kay kuya, kay pastora, sabi ho, wala ho, tao lang din ho. Mahina at nagkakasala, nagkukulang. Pero sabi, kung tayo ay titingin sa ating Panginoong Hesus, sabi, siya yung ating kalakasan. Sabi, hindi ho tayo hihinto or mapapagod. Bakit ho? Kasi ho, sa ating Panginoong Hesus po tayo nakatingin At ang ating kalakasan ay nagmumula sa Kanya. Kaya kapag dumating yung time na mabibigat, time ng pagsubok sa ating buhay, sabi, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Sabi, bakit nakatayo ka pa rin hanggang ngayon? Church, bakit nakatayo pa rin tayo hanggang ngayon? Dahil po, tinutulungan tayo ng ating Panginoon. Sinusuportahan po tayo ng ating Panginoon na malampasan, makayanan ho natin yung mga bagay-bagay sa ating pong buhay. Sabi, tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ganun, at ngayon nga nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Kung si Jesus ho, sabi hindi niya inisip yung nangyari sa kanya, yung mga kahihiyang nangyari sa kanya. Sabi may nakaranas na po ba dito yung naranasan ni Jesus? Wala pa po di ba? Kahit yung sa mga apostol nga lang po wala pa hong nakaranas nun. Yung nararanasan po natin ngayon is kiliti pa lang ho. Ito pa lang yun compared dun sa naranasan nila. Pero tayo pag nakaranas ng, di ba? Ang bilis-bilis ho nating tumalikod sa Diyos. Ang bilis-bilis ho nating makalimutan yung aral na mula sa Diyos. Konting may marinig lang, wala na, sasabog na kagad tayo. Malulumbay na ho tayo, malulungkot na ho tayo. Sabi, isipin nyo kung ano yung pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus para hindi kayo panghinaan. Sabi ho, hindi pa ho natin nararanasan yung naranasan nila noong unang kapanahunan. Kaya sabi, magpakatatag ho tayo. Sabi, magtiis ho tayo. Sabi niya, isipin nyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob sa mga totoong sumasampalataya po sa ating Panginoon.
at totoong lumalakad sa kanyang mga salita, sa kanyang katuwiran. Sabi ho, church, para hindi ho kayo panghinaan, tignan nyo ho si Jesus. Tignan nyo ho kung ano yung ginawa ni Jesus. Diba sabi ho natin kanina, ano daw ho yung magandang balita? Kung si Jesus, pinagdaanan yung mga bagay na yun, sabi niya, napagtagumpayan ko na. At kung tayo ho ay sumusunod sa kanyang mga yapak, sa kanyang mga salita, may chance po ba na tayo po ay sumablay pa or malaglag pa? Hindi ho. Sabi ho, 100% mapagtatagumpayan ho na. Bakit ho? Kasi sa Panginoong Hesus po tayo nakatingin. Di ba sabi ho natin kanina, basta pagdating sa Panginoon, no question, period. Sabi ho sa verse 4, kung tutuusin, wala pa namang pinatay sa inyo. Wala pa namang pinatay sa atin, di ba, mga kapatid? Dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. Baka nakakalimutan nyo na ang pangangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. May namatay na ho ba? Sabi, wala pa ho eh. Sabi, miski yung ginawa ng mga apostol, wala pa hong nakagawa ho sa atin. Ano ho yung mga ginawa ng apostol? Di ba? Inalay nila yung kanilang buhay. Meron po ba ditong may kayang iwan lahat para lang sumunod sa Panginoon? Sabi, iwan trabaho, iwan pamilya. Meron po ba? Wala pa ho nakakagawa eh. Sabi, yung ginagawa ho natin is hindi sapat. Kaya sabi, kung tayo po'y binibigyan ng Diyos ng pagkakataon sa kada araw, paulit-ulit natin naririnig. Sabi, give your best. Gawin mo yung pinaka-best para sa Kanya, para mapurihan siya. Sabi ho sa verse 5, baka nakakalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Sabi ho dito, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway Kanya. Nagdidisiplina ho pala yung Diyos eh. Sabi kung minsan, bakit nakakaranas ho tayo ng, di ba, mga kabigatan sa ating buhay? Bakit ho? Malamang ho, nagkulang ho tayo. At tayo po'y dinidisiplina na ng Diyos. Sabi ho, huwag kayong panghinaan ng loob kung sinasaway niya, kung kayo ay sinasaway niya. Bakit ho? Kasi ginagawa ho yun ng Diyos dahil tayo po ay mahal ng Diyos. Sabi ho sa verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Pinapalo pala ng Diyos yung kanyang mga anak eh. Diba? Bakit daw po? Kasi mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. The same ho sa atin bilang isang magulang. Sabi mapananay o mapatatay. Sabi pag nakikita natin hindi tama yung ginagawa ng anak natin, anong ginagawa ho natin? Dinidisiplina ho natin, di ba? Pinapalo ho natin eh. Kasi ho, hindi ho tama yung ginagawa. At bakit ho natin ginagawa yon? Gusto nating i-correct sila. The same ho sa ating Panginoon. Tinutuwid ho tayo ng Panginoon sa ating kabaloktutan. Amen? Gaya ho ng patotoo ni Kuya Ronald. Si Kuya Ronald ho nagpatotoo. Sabi ho, nung panahon niya, malakas siya, sabi wala siyang ibang iniisip kundi ang magtrabaho na magtrabaho. Sabi kahit day off, papasok siya. Wala ho siyang ibang iniisip kundi ang magtrabaho. Ngayon ho, nangyari ho sa kanya, sabi pagdidisiplina ho ba ng Diyos yun? Sabi ho, pagdidisiplina ho ng Diyos yun kasi ho, nagkaroon siya ng ibang pag-iisip. Sabi, nagkaroon po siya ng realization. Alam niyo sabi ni Kuya Ronald? Sabi ngayon, mas nalaman ko na yung kahalagahan ng may Diyos. Ngayon, sabi niya, nakita ko na nagkulang ako sa harapan ng Diyos. Kaya sabi, dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak dahil mahal niya. Kay Kuya Ronald ho, kung bakit nangyari ho yun, sabi, hindi ho natin alam. Sabi, hindi ho tayo pwedeng humusga, pero ang Diyos ang nakakaalam. Pero dahil siya'y dinala ng Panginoon Diyos dito, sabi, nakakatiyak po tayo na siya'y mahal ng Diyos, dinidisiplina siya ng Diyos dahil mahal siya ng Diyos. Kaya praise the Lord po kay Kuya Ronald dahil, di ba? Sabi, hindi naman namin sila kilala eh. Bakit ho kami napadpad doon sa Block 15? Ang layo-layo, dito lang kami, Block 18 eh. Bakit ho kami napadpad doon? Si Lord po yung nagdadala sa amin eh. Sabi ho, hindi ho kami kumikilos na sarili lang ho namin. Punta tayo sa ganito, sa ganyan. Hindi ho.
ang Panginoon Diyos po ang kumikilos sa ating pong mga buhay. Sabi kung saan tayo mapupunta, ang Diyos po ang, pero maliban na lamang ho, kung tayo ho'y napadpad sa kasamaan o sa kasalanan, sabi ho, hindi ho tayo dinala ng Diyos doon. Meron ho tayong tinatawag na free will. Sabi ho, malaya ho tayo. Now, kung bakit ka napadpad sa kapahamakan o sa kadiliman, baka dahil ginusto mo rin, di ba? Kasi sabi ng Diyos, hindi niya ilalagay sa kapahamakan ang kanyang mga mahal. Amen? Sabi nga, yung tupa eh. Sabi, hindi niya pababayaang mapahamak yung mga tupa. Yung pastol. Sabi nga, hoy, kapag may nawalang isa, hinahanap. Di ba? Kaya sabi, hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon na kung bakit napunta ka sa kadiliman or sa kapahamakan. No. Baka siguro ho is maliho yung ating buhay. Maliho yung ating isipan, maliho yung ating kung bakit tayo napapadpad sa mga ganun. Pero ho yung tayo po ay mapadpad sa mga ganitong gawain, sa mga kabutihan, liwanag ng Diyos, sabi wala hong iba, kundi ang Panginoon ho ang nagdadala sa atin. Kaya sa family ho nila, Sister Cheche, ito si Sister, ano pangalan mo Sister? Sister Beth. Sister Beth po, pang 2 beses pa lamang ho namin nakakasama si Sister Beth. Diba? Dahil open, si Sister Beth, open ang kanyang puso't isipan na tanggapin ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Sabi, saan siya dinala ng Panginoon? Sabi, dinala siya ng Panginoon sa panambahang ito. Sabi, napunta ba si Sister Beth dito dahil gusto ni Sister Beth? Dahil niyaya siya? Hindi po. Napunta ho si Sister Beth dito dahil ang Panginoon ho ang nagdala sa kanya. Totoo po ba? Sabi po, ang Diyos ang nagdadala sa mga tao. Sabi nung nakaraan sabi walang sinabing akay ko yan. Hindi po natin akay yan. Akay po ng Diyos yan. Sabi nga para wala kayong maipagmalaki, hindi yan dahil sa mabubuti niyong gawa, kundi ang Diyos. Kaya sabi mapalad ho tayo mga kapatid, dahil ho kinaawaan, kinahabagan tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga kakulangan. Now, ano ho yung kailangan nating gawin? Di ba? Sabi ho kanina, tumingin ho tayo palagi sa ating Amen? Sabi, ibalik natin yung mataas na papuri pagsamba sa Kanya. Amen? Sabi ho dito, sa verse 7, tiisin nyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Di ba? Napakaganda ho nun, mga kapatid. Sabi, kayo'y tinuturing na anak ng Diyos. Ba? Sabi ho, inuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Amen? Sabi, kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos, gaya ng pagdisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Amen? Kung tayo ho ay, sabi, hindi ho dinidisiplina ng Diyos, sabi, wala, hindi ho tayo mga tunay na anak. Anak ho tayo sa labas. Sabi, kaya ho tayo nakakarinig ng pagtutuwid ng salita ng Diyos dahil kayo po'y tinuturing na anak ng Diyos. Kaya't marapat ho natin pasalamatan yun, church. Diba? Doon pa lamang ho, panalo na ho tayo. Sabi, higit pa sa lahat ng bagay dito sa mundo, ang maituring kang anak ng Diyos. Sino po solved na? Sino pong sapat na siya'y anak na ng Diyos? Amen? Marunong ho dapat tayong makontento. Bakit po? Ang Ama, sabi, hindi pinapabayaan ang mga anak. Sabi, hindi mo na kailangan magpakapagod sa trabaho. Hindi mo na kailangan mag-double work, mag-OT-OT. Bakit ho? Sabi ho, nung nakaraan po sabi, sapat ang biyaya ng Diyos. Sabi, mabuhay ka lang sa isang araw na to. Sabi, ano lang yung ibinigay sa'yo ng Diyos, sapat na ho yun. Bakit ho maraming napapahamak o natitisod ng mga Kristiyano? Kasi ho, wala hong kakontentuhan Walang contentment of the heart. Sabi nga di ba dapat less tayo? Maraming gusto sa buhay. Gusto ko ng ganito, pangarap ko maging ganyan, pangarap ko maging ganito. Gusto ko magkaroon ng ganito, di ba? Ganon ho yung tao. Nasabi, kapag meron ka daw ng mga ganito, mga bagay ng mundo, pag nakukuha mo daw lahat ng gusto mo, sabi, yun yung definition nila na ikaw ay pinagpala ng Diyos. Which is hindi po. Sabi nga po ng Diyos
Naalala niyo ho yung kwento ng isang binatang lumapit kay Jesus? Sabi, Panginoon, nagawa ko na lahat. Ano pa bang kailangan kong gawin? Ibenta mo lahat ng mga ari-arian mo at ipamigay mo sa may hirap at sumunod ka sa akin. Diba? Sabi ho, tumalikod yung binata eh. Di niya kaya. Nalungkot ho siya. Di niya kaya kasi mahalaga sa kanya yung sarili niya. Ano sabi ho kanina? Huwag niyong pahalagahan ang inyong sarili. Kaya nga sabi, less tayo eh. Hindi tayo makakasunod sa Diyos kung tayo po'y punong-puno ng pangsarili. Amen? Kaya sabi ho, kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos, gaya ng pagdisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Sabi ho sa verse 9, kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo at sa kabila nito, iginagalang natin sila. Totoo naman po eh. Diba? Sino po yung mga nakaranas ng pagdidisiplina ng isang magulang dito? Lahat naman po yata eh. Diba? Nung time, diba? Sabi may magawa ka lang isang boom. Diba? Dinidisiplina ho tayo. Pero sabi? Pero iginagalang pa rin natin sila bilang ama. Naiintindihan natin, nauunawaan natin kung bakit dinidisiplina tayo ng ating magulang eh. Kasi alam din natin sa sarili natin na kagawa tayo ng pagkakamali at pagkukulang. Amen? Sabi, kaya lalong dapat tayong magpasakop sa pagdidisiplina ng ating Panginoong, ng ating Ama na nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin. So para maging mabuti pa lang pamumuhay ng isang tao, ano daw po kailangan gawin? Sabi, magpasakop sa pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit. Sabi, para maging mabuti ang pamumuhay natin. Kailangan ho pala natin magpasakop sa Diyos. Diba? Kahit sa literal na pamumuhay po eh. Bagang ating mga anak ay nagpapasakop sa atin, napapabuti ba sila o hindi? Napapabuti ho. Tao pa lang po yun ha. What more pa si Lord? Sabi nga ho eh. Sabi, mahal natin ang mga anak natin, mahal natin ang pamilya natin. What more pa si Lord? Mas mahal niya yung in-rate niya. Sabi, higit pa sa pagmamahal natin sa kanila, mas mahal sila ng Diyos. Amen? Kaya sabi, kailangan ho magpasakop ho tayo sa Diyos para daw ho maging maayos ang ating pamumuhay. Sabi ho sa verse 10, sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Diba? Yung ginamit na word po eh. Sabi, dinidisiplina tayo sa maikling panahon ayon sa inaakala nilang mabuti. Sabi yung akala ho pala natin na mabuti para sa ating anak, hindi pa yun. May mas mabuti pa yung galing sa Diyos. Amen? Sabi ho, ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayo gaya niya. Amen? Ganun ho pala yung pagdidisiplina ho ng Diyos eh, no? Sabi ho, ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin. Kaya sabi kong ikaw ay dinidisiplina ng Panginoon, sinusubok ang iyong pananampalataya, sabi huwag kang panghinaan ng loob. Sabi magalak ka pa. Bakit po? Kasi ginagawa yan ng Panginoon, una, dahil mahal niya kayo. Pangalawa, dahil, sabi? Para sa ikabubuti natin. Amen? Sinasabi ho natin na sabi, hindi ho tayo kayang dalahin ng Panginoon sa kapamakan. Sabi, walang negatibo na manggagaling sa Panginoon, kundi puro positibo at kabutihan lang. Sabi ho, dinidisiplina ng Diyos, pag dinidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayo gaya niya. Para daw ho maging banal ho tayo kagaya niya. Kasi ho, yun po yung requirements din, mga kapatid. Sabi ho kanina, narinig nyo, kailangan natin siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Amen? Hindi ho tayo magiging banal kung wala ho sa atin yung katotohanan. Di po ba? Sabi, ginagawa ho yun ng Panginoon para ho tayo'y maging banal din. Yung mga naka-attend po ng Bible study, ng Friday, naalala nyo pa ho, sabi yung bakal, yung sword, kung paano siya ginagawa. Sabi dumadaan siya sa apoy, pinupukpok, hinuhugis ng Panginoon hanggang sa maging espada. The same din ho sa atin bilang mga mananampalataya.
Sabi ho, yung jar, yung clay, yung gumagawa ng mga paso, sabi, hindi titigil ang Panginoon hanggat hindi kanya nakikitang maayos. Di po ba? Sabi ho, dinidisiplina ho tayo ng Panginoon para maging banal. Gaya ho nung sabi nung last Friday po. Di ba? Kung bakit hindi tumitigil ang Diyos sa paghulma sa'yo. Bakit? Kasi nakikita niya hindi pa sapat. Hindi ka pa tama. Hindi ka pa buong paso. At hindi ka niya titigilan hanggat hindi ka nabubuo. Kaya anong sabi ho kanina? Sabi, magtiis kayo. Kung kayo man ay dumaranas ng mga kabigatan, paghihirap, magtiis kayo. Dahil kayo'y dinidisiplina ng Diyos. Sabi, magalak kayo. Hindi kayo dapat panghinaan ng loob. Sabi nga ho kung titignan lang natin ho yung mga nasa paligid natin, wala, maapektuhan lang tayo. Sabi, hindi ho tayo makakalakad sa salita ng Diyos. Hindi ho natin magagawa yung nararapat. Pero dahil tayo po ay hindi na nakatingin, mga kapatid, sa mga bagay na yun, sabi, nagagawa natin. Nagagawa natin lumakad sa kanyang salita, sa kanyang katuwiran. Pwede po ba palakpakan natin ng Diyos sa kanyang kabutihan para sa atin? Napakabuti ho ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Tayo po'y dinidisiplina ng Diyos dahil tayo'y mahal niya. At dahil gusto niyang mapabuti tayo. Amen? Sabi po sa verse 11, habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Nasasaktan ho pala di ba? Sabi, ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. May sinabi po ba yung Bible na kapag sumunod ka sa Panginoon, wala ka ng problema? Wala ho di ba? Nabasa ho natin. Kapag sumunod ka sa Panginoon, didisiplinahin ka niya. Sabi, masasaktan ka. Pero, para yun sa ikabubuti ng bawat isa. Sabi ho, habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Ngunit, ang ibubunga naman nito ay sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Amen po? Ganun ho kagaling si Lord. Diba? Sabi ho, hindi ho tayo tulad nung iba. Nasabi para lang maraming pumasok sa church, para maraming maakay, diba? Magsasalita kayo ng mga mabubulaklak na salita. Diba? Hindi ho tayo ganun dito. Tayo po ay mapalad kasi ang pinapahayag po natin dito ay yung katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi, masakit man, pero sabi, ano po yung ibinubunga? Matuwid na pamumuhay. Sabi ho, kung sa church, kung sa ibang church, kung nakakarinig ho kayo ng mga bagay na gusto nyo lang sa inyong pandinig, sabi, tumakbo na ho kayo. Nililinlang na ho kayo. Dahil ang katotohanan po ng salita ng Diyos ay masakit po. At yun po yung nagdadala sa atin para maging matuwid at maayos ang ating pamumuhay. Amen? Sabi po sa verse 12, kaya palakasin ninyo ang sarili nyo at patibayin ang inyong loob. Saan daw ho sabi, church? Palakasin daw po ang ating sarili at patibayin ang inyong loob. Sa panong paraan po? Sabi ho natin kanina, tayo po'y walang kakayanan, walang sapat na kalakasan. Sabi nga ho, inilang tulad daw tayo sa tupa. Now, paano ho natin palalakasin ang ating sarili at patitibayin ang ating loob? Paano po, church? Sabi po sa verse 13, pakinggan nyo po lumakad kayo sa matuwid na daan. Ano daw po? Lumakad sa matuwid na daan. Saan po yung matuwid na daan, kuya? Sinabi na ho kanina, I am the way, the truth, and the life. Sabi kung saan dumaan ang Panginoong Hesus, doon ka din dumaan. Sabi, yun daw po yung magpapalakas. Sabi, paano lumakas ang ating, sabi, kaya palakasin nyo ang sarili nyo at patibayin ninyo ang loob nyo. Which is wala ho tayong ganong kakayanan. Kundi nagmumula lamang ho sa ating Panginoong Hesus. Kaya sabi lumakad kayo sa matuwid na daan. Ang matuwid na daan po ay si Hesus. Kung uunawain ho natin, di ba? Iintindihin po natin. Mauunawaan ho natin ang salita ng Diyos. Kung ano ang kapahayagan ng Diyos. Sabi lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo
na mahihina ang pananampalataya ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas. Sabi ho, lumakad daw tayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo na mahihina ang pananampalataya ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas. Men? Yun ho yung purpose church. Sabi, hindi ka tinuruan ng Diyos para pahinain yung kapwa. Tinuruan ka ng Diyos, dinisiplina ka ng Diyos para palakasin din yung iba. Kaya nga sabi kanina bakit mahalaga yung pagkakaisa? Amen? Pag may pagkakaisa ho, sabi mas nagiging madali ang mga bagay-bagay. Amen po? Kasi ho, hindi naman ho tayo nag-umpisa sa lahat sa malakas agad di ba? Lahat po tayo nagmula sa mahina. Lahat po tayo nagmula sa wala. Pero merong mga inilagay na tao, ang Panginoon, sa ating mga buhay, para ho tayo'y hubugin din. Para ho tayo'y palakasin din. Amen? Nasabi ho, ang kailangan daw ho natin gawin para palakasin ang ating sarili at patatagin. Sabi ho, lumakad tayo sa matuwid na daan. Which is yun po yung tinuturo natin dito, church. Ang itinuturo po natin dito ay katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ho, kung may magsasabi na mali ho yung aral dito, kayo na ho yung makakapagpatunay, church. Gaya ho ng sabi nila pastora kanina, kung mali yung aral dito, bakit may mga lumalago? Amen? Bakit may mga tumatatag? Bakit may mga dinadala ang Diyos? Kasi sabi natin kanina hindi pwedeng ipahama ka ng Diyos. Now, kung mali yung turo dito, sabi mapapahama kayong lahat. At hindi iaalaw ni Lord yun na mapahama kayo kung mali ho yung turo dito. Now, church, tayo po ang makakapagsabi. Tayo ho ang nakakakita kung talaga bang mali ho ba yung turo or hindi lang matanggap yung turo. Church, buksan ho natin ang ating mga mata, ang ating mga isipan. Ano ho yung warning natin kanina? Si Satan po ay makapangyarihan. Even the angels, di ba? Even yung mga inelect ni God, sabi, nagawa niyang i-deceive, nagawa niyang linlangin. Sabi, kayo pa kaya? Tayo pa kaya na hindi naman totaling ganun nakakasunod sa salita ng Diyos? Di ba? What more pa tayo? Sila pinili ng Diyos, pero nalinlang pa rin ni Satan. Di ba? Kaya church, sabi, maging mapagmatsyag ho tayo. Sabi, maging matalino kayo gaya ng ahas. Maging maamo kayo gaya ng kalapate. Ano pa sabi ni Jesus? Palagi kayong manalangin. Mahina ang laman, ngunit nakahanda ang spirito. Hindi hubiro, church. Kaya sabi, kailangan natin buksan ang ating mga mata, ang ating isipan. Kasi hindi ho natin alam na yung bumubulong ho sa atin, is kaaway na pala. Gaya nga ho ng sabi ng iilan, hindi ho magaan yung demonyo si Satan para, di ba, magpakita sa'yo. Bakit ho? Matatakot ka Kasi alam mo, demonyo siya. Sabi, nagbabalat kayo ho siya. Sabi nga ho para siyang isang lobo o asong gubat na nagaan yung tupa para sakmalin ho kayo. Paalala ho ng Panginoon. Maging matalino ho tayo, church. Huwag ho tayong maniwala sa mga sinasabi-sabi lang ng iba. Ang paniwalaan po natin is yung salita ng Diyos. Kaya nga ho, ini-encourage tayo, church Sabi, magbasa ho tayo araw-araw ng Biblia. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. At kapag alam natin yung katotohanan, sabi, hinding-hindi na tayo malilinlang ng kaaway. Finish. Kapag alam ho natin yung katotohanan, hinding-hindi tayo malilinlang. Totoo po ba? Tayo ho ba kapag alam ho natin na scammer yung kaharap natin, magpapaloko pa ho ba tayo? Di ba hindi na? Dahil kilala natin na scammer siya, di ba? Hindi mo na i-entertain. Di ba? Out na agad. Kaya sabi ho, napakahalaga ho ng salita ng Diyos. Sabi ho, wag ho tayong magbingi-bingihan. Wag ho tayong magbulag-bulagan. Sa mga naririnig natin, sabi, labas dito, papasok dito, labas dito. Sabi ho, wala hong pagpapakumbaba doon, church. Anong sabi ho kanina? Masakit ang salita ng Diyos, ngunit ano po yung dinudulot ng sakit na yon? Sabi, matuwid na pamumuhay. Okay lang, church, na masaktan ho tayo. Kaysa marinig ho natin yung mga gusto natin, pero hindi naman ho tayo mababago.
Okay lang na masaktan ho tayo, pero sa kabila nun, yung kapalit naman nun is mabago ho tayo. Di ba? Kaya praise the Lord ho. Maraming salamat ho sa mga buhay nyo. Kasi kayo'y naririto. Napakinggan nyo ho yung salita ng Diyos. Ang katotohanan na mula sa Diyos. Mapalad ho kayo. Sabi, huwag kayong panghinaan ng loob. Huwag kayong malungkot. Huwag kayong mabagabag. Bagkus, matuwa kayo. Magalak kayo. Dahil minamahal kayo ng Diyos. Tuloy ho natin yung basa. Sa verse 14, sabi ho, pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. Ano daw ho? Pagsikapan daw ho nating mamuhay ng maayos, ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Ano po ba yung ginagawa church natin dito sa ating panambahan? Di ba? Sabi ho, pinipilit ho natin i-work out ang bawat isa, di ba? Na tayo po'y magkaroon ng maayos na relasyon sa isa't isa. Sabi ho, iniimbitahan ho tayo para makapag-usap. Di ba? Sabi nga ho kung may mali ho kayong narinig sa turo, sabi, we are open, di ba? Na pag-usapan, di ba? Open na itama, i-correct. Pero hindi ho di ba? Mas nagmamatigas pa ho tayo. Pero yun ho yung pinapakita ho natin dito sa church. Na sabi, pinipilit ho natin na magkaroon ho tayo ng maayos na relasyon sa bawat isa. Sabi po, we are open naman po church Sabi nga po wala naman hong pinipigilan na hindi makapagsalita. Bagkus, inaanyayaan pa nga ho. Diba? Para maging maayos, maintindihan yung bawat isa. Yun po yung ginagawa ng church. Yung ginagawa natin sa bawat isa dito na maging maayos, magkaroon ho tayo ng relasyon sa bawat isa. Amen? At yun talaga ho yung nararapat. Di ba? Sabi at magpakabanal kayo sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Kapag wala ho ba tayong pag-ibig sa Diyos, pwede pa rin po ba tayong, pag wala ho tayong maayos na relasyon sa ating kapwa, pwede pa rin ho ba tayong maging banal? Hindi po. Sabi, kailangan lahat ng sinasabi ng Panginoon is magampanan ho natin. Yes, sabi ho natin tao lang po, nagkukulang. Di ba? Hindi po Diyos. Ba? May kahinaan. Pero ano sabi ho natin kanina? Sino ho yung nagpupuno sa atin? Ang ating Panginoong Hesus. Yes, hindi ho natin talaga kaya. Pero sabi, kung magpapakumbaba ka, makakatiyak ka ho na mas magiging maayos ang relasyon mo sa iyong kapwa at sa Diyos. Binigay na ho ni Jesus yung pinakasagot pinaka-recipe. Binigay na ho ng ating Panginoon. Learn from me, for I am gentle and humble. Kung maiintindihan po natin yun sabi yun na ho yung sagot, ibinigay na po ng ating Panginoong Jesucristo. Aral ho yun mula sa ating Panginoong Jesucristo. Maging mahinahon at mapagpakumbaba. Sabi ho sa verse 15, ingatan nyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo at marami ang madadamay. Nakikita ho ba natin yun dito sa church? Yes po, ginagawa ho natin yun. Sabi, itinuturo ho natin. Ano ho yung turo natin? Yung napapakinggan ho natin dito. Sabi, kung may sama ka ng loob sa iyong kapatid, sabi yung kapatid mismo, kausapin mo. Sabi, hindi yung ipapangalat mo pa. Ikikwento mo pa sa iba. Diba? Yun po yung tinuturo dito. Sabi, ayusin nyo kagad. Kayong dalawa mismo. Now, kung ayaw pa rin makinig, sabi, magsama ka ng isa pang kapatiran. Diba? Yun po yung itinuturo dito, church. Na magkaroon ho ng kaayusan. Na sabi, wala hong samaan ng loob. Meron po bang may sama pa ng loob dito, church? Sa kapatid? Hello? Hi? Meron po bang may sama pa ng loob, church? Church, kung may sama pa ng loob, magpakumbaba na po tayo sa Panginoon. Isuko na po natin sa Panginoon. Sabi ho, hindi po sa Diyos yun. Ayaw po ng Diyos yun. Gusto po ng Diyos, isa po tayo, iisang kaisipan, nagmamahalan. Yun po ang gusto ng Panginoon. Kaya kung meron pa ho laman, yung ating puso, sama ng loob, sabi, ngayon po yung tamang oras, panahon,
para isuko sa Panginoon. Sabi, hindi mo na kailangan ipagpabukas pa or sa susunod na lang. Yung mahanap pa ako ng tiyempo eh. Inaano ko pa kung kailan ako. Di ba? Ganun eh. Ganun yung tao eh. Sa susunod na lang. Hindi ko pa siya kayang harapin. Hindi ho, church. Sabi ho, yung pagpapakumbaba ay napakahalaga. Kung tayo po ay nagpapakumbaba, sabi, hindi ka matatakot na humarap sa iyong kapwa. Diba? Sabi nga ho natin eh, huwag nating isipin na mas marunong ho tayo kaysa sa iba. Amen? Sabi, palagi nating ibaba yung ating sarili. Amen? Yun po yung aral ng Biblia. Aral na mula sa Diyos. Amen? Na kapag meron ho tayo noon, sabi, magiging maayos po ang ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Amen? Sabi ho sa verse 16, ingatan din ninyo na walang sino man sa inyo ang gagawa ng sexual na immoralidad o mamuhay ng gaya ni Esau. Esau ba yung? Esau. Yan. Na hindi pinahalagahan ang mga espiritual na bagay. Sabi, dahil ipinagpalit niya ang karapatan niya bilang panganay sa isang kainan. Kilala niyo po si Esau? Diba? Siya ho yung sabi, dahil nagugutom na siya, pinagpalit niya yung dapat para sa kanya para sa isang makakain. Diba? Sabi, mas naghari yung laman sa kanya. Hindi niya napahalagahan yung mga mahalagang bagay. Sabi ho, at alam nyo na rin na pagkatapos hingiin ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa kanya ay sa panganay, pero tinanggihan siya sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya. Anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya. Yung po yung sinasabing nasa huli yung pagsisisi. Diba? Sabi ho, ngayon ho, nakakarinig ho tayo ng mga salita ng Diyos, pagtutuwid ng Diyos, pagdidisiplina ng Diyos. Diba? Pero kung babaliwalain pa rin natin, sabi, baka bandang huli. Sabi, kahit mag-iiyak pa tayo, kahit ano pang gawin natin, di ba, wala na. Huli na yung lahat. Di ba, ayaw po natin mangyari yon. Sabi, bawat araw ng ating buhay, bawat oras ng ating buhay, bawat pagkakataong ibinibigay ng Panginoon sa atin, sabi, gawin natin kung ano yung mabuti at nararapat. Amen? Malapit na po tayo, church. Konti na lang. Ang paglapit nyo sa Diyos ay hindi katulad ng paglapit ng mga Israelita noon. Lumapit sila sa isang bundok na nakikita nila ang bundok ng Sinai, na may nagliliyab na apoy, may kadiliman at malakas na hangin. Nakarinig din sila ng tunog ng trompeta at boses ng nagsasalita. At nang marinig nila ang boses na iyon, nagmakaawa silang huwag na itong magsalita pa sa kanila dahil hindi nila makayanan ang utos nito. Ang sino mang tumapak sa bundok, kahit hayop ay babatuhin hanggang mamatay. Tunay nakakilabot ang tanawing iyon, kaya maging si Moises ay nagsabing, nanginginig ako sa takot. Verse 22, ngunit hindi ganito ang paglapit nyo sa Panginoon. Dahil ang nilapitan nyo ay ang bundok ng Sayon, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem na nasa langit na may libu-libong anghel na nagtitipon ng may kagalakan. Lumapit kayo sa pagtitipon ng mga itinuring na mga panganay ng Diyos at ang pangalan nila'y nakasulat sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos. Ginawa niyang ganap. Sabi, lumapit kayo kay Jesus na siyang tagapamagitan natin sa Diyos sa bagong kasunduan. Ang kasunduang ito'y pinagtibay ng kanyang dugo na higit na mabuti kaysa dugo ni Abel na humihingi ng katarungan. Amen? Sabi ho nung kapanahunan po nila Moses, sabi napaka-hirap ho. Sabi ho, hindi ko katulad nung time natin ngayon na sabi, binigay na ng Panginoong Hesus. Sabi, para hindi na kayo mahirapan. Diba? Sabi, binigay ang kanyang anak, bugtong na anak. Diba? Kasi nung time, madami hong mga gawain. Sabi, madami kang dapat gawin. Sabi, mag-aalay ng mga alay, di ba? May mga ganun po para mapatawad lang yung mga kasalanan, di ba? Pero sa panahon po natin ngayon, sabi, mapalad ho tayo. Kasi ho tayo ho'y nasa panahon kung saan ang ating Panginoong Jesucristo na ang siyang umako sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi ho, dugo niya ang
pinagtibay sa kautusang ito. Di ba? Sabi, hindi na ho natin kailangan mag-alay. Si Jesus na mismo yung nag-alay ng buhay niya para po sa atin. Amen? Now, ngayon pa ho ba tayo tatalikod? Ngayon pa ho ba tayo manghihina kung kailan abot kamay na ho natin? Noong time ho nila, hindi ho nila, di ba? Mahirap ho. Sabi, kakilakilabot. Pero sa time ho natin, abot kamay na ho natin. Ano na lang ho yung gagawin natin? Magpakumbaba at abutin yung inaabot sa atin. Amen? Sabi ho sa verse 25, kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang Diyos na nagsasalita sa atin. Amen? Nakakarinig ho tayo ng mga salita na mula sa ating Panginoon. Sabi, binabasa ho natin, hindi ho natin sariling aral, hindi ho natin sariling interpretasyon, kundi salita po mula sa Biblia. Ngayon kung tatanggihan po natin, sabi ho, hindi ho tayo tumatanggi doon sa nangangaral. Ang tinatanggihan po natin is ang Diyos. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Paano kaya tayong makakaligtas kung hindi natin pakikinggan ng nagsasalita mula sa langit? Amen? So kung yung mga tao nga nun, sa propeta lang silang hindi nakinig pero sila po ay napahamak, hindi sila naligtas. Paano pa kaya tayo na yung nagsasalita sa atin ay ang Diyos mismo, salita niya mismo? Sabi kung hindi tayo susunod, sabi lahat ho tayo, wala. Lahat ho tayo mapapahamak. Amen? Kaya sabi, wag natin baliwalain yung naririnig natin. Sabi nga, unawain natin pagbulay-bulayin. Kasi napakahalaga ho ng bawat salita ng Diyos. Sabi ho dito, yumanig noon ang lupa nang magsalita ang Diyos. At ngayon ay nangako siya. Minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit. Verse 27, ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niyang nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Ano daw po yung aalisin ng Diyos? Yung mga bagay na nayayanig. Ano sabi ho natin kanina? Sino ho yung mga bagay na nayayanig? Sino ho yung mga taong nayayanig madalas? Sila po yung mga taong walang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Walang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Sabi, konting kabigatan lang, tumalikod na, tampo agad. Diba? Sabi, madali kang mayanig. Pero sabi, darating ang araw, sabi, tatanggalin ng Diyos yung mga bagay na nayayanig upang manatili yung mga bagay na hindi nayayanig. Doon pa lamang ho, alam nyo na ho, kung sino ho yung kukunin ng Diyos at sino yung iiwan ng Diyos. May clue? Diyak lang. Alam nyo na ho, kung sino ho yung kukunin at sino yung maiiwan. Yung mga nayayanig ho, yung mga matitigas yung ulo, yung mga makasalanan. Pero kung ikaw, ang pundasyon mo ay si Jesucristo, sabi, hindi ka mayayanig, mauugaman, or matatangay na malalakas na hangin. Amen? Verse 28. Malapit na po, church. Konting tiis po. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya. Sabi, na hindi nayayanig. Sabi, paano daw ho ba tayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos na hindi mayayanig? Sa pamamagitan po ni Jesus, ni Jesucristo. Amen? Sabi, sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito'y parang apoy nakakatupok. Amen? Sabi ho, sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod. Ano ho ba yung paraang kalugod-lugod? Baka nakalimutan nyo na, church, na i-share pa lamang ho natin yun this past few weeks. Roma 12, Roma 12, di ba? Romans 12 po ba yun? Di ba? Yung ialay natin ang ating buhay bilang isang mabangong handog. Magpagamit tayo sa Diyos. Yun po yung kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sabi, na may takot at paggalang dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito'y parang apoy na nakakatupok. And yun po yung ayaw natin, church. Yun yung ayaw natin. Nasabi tayo po'y mapasama dun sa mga parurusahan ng Diyos.
Kaya church, ngayon na po yung tamang oras, panahon, diba? Para isuko kung ano man po yung ating mga nasa buhay pa. Yung mga bagay na hindi sa Diyos. Isuko na natin, church. Sabi, hindi ho tayo bumabata, tumatanda ho po tayo. Lumilipas po ang panahon at ayaw ho nating maabutan tayo ng Panginoon. Na wala tayong maayos na buhay, relasyon sa Kanya. At ayaw ho natin na maparusahan ng bawat isa sa atin. Amen? Ganun ho tayo kamahal ng Panginoon. Tayo po'y pinapaalalahanan ng Diyos na buhay. Itinuturo kung ano yung mga dapat nating gawin. Amen? Tinuturo na ho kung ano ho yung dapat nating gawin. Now, ano ho yung kailangan nating gawin? Sundin na lamang ho yung tinuturo. Pagsikapan ho natin. Amen? Yung word na pagsikapan, sabi, hindi mo man ma-perfect, pero nagsisikap ka, sabi, alam ho ng Diyos yun. Kung talagang dinidiscern mo na makasunod ka sa Kanya. And si Lord ang bahala sa'yo kapag ginawa mo yun, church. Kaya maraming salamat po, mga kapatid, sa umaga pong ito na tayo po'y nagkatipon-tipon, tayo po'y nagkasama-sama. Mahaba po ba? Maiksi lang po. Kung tayo ho'y talagang nagnanais makasunod, nagnanais na makalakad sa kanyang katuwiran, sabi ho, itong maikling oras na ito na inilaan natin sa kanya is maiksi pa ho yun. Amen? Kaya sabi, maraming salamat po sa mga buhay nyo at kayo po'y, di ba, may pagpapakumbabang nakinig. Sabi nga ho, kahit ako po'y hindi ho sapat yung edad ko, nagpapasalamat po ako doon, church, sa respeto nyo po na ibinibigay po. Na alam nyo po na kahit ako po'y hindi ganun sapat yung edad ko, na mas matanda ho kayo sa akin, pero kayo po'y nakikinig. Sobra ko pong na-appreciate yun, church. Maraming salamat po sa buhay nyo. Yan, kung nga ho, kung may narinig ho kayo na hindi tama or mali sa ating pong mga nasabi, sabi, we are open po na pag-usapan. Pwede nyo po akong kausapin, di ba? Pwede nyo po akong i-correct. Yun po yung hindi ho natin ipagkakait sa iba. Amen? Sabi nga ho, tayo po ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Amen? Sabi ho, walang mataas, walang mababa, pantay-pantay ho. Sabi, hindi ho porke ako ho'y tumatayo dito sa church, sabi, isipin ko na mas angat ako sa inyo, hindi ho. Sabi ho, mas okay lang sabing magpakumbaba. Diba? Kasi ho, ang nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. Amen. So yun lamang po, maraming salamat po muli. Sana po'y may naunawaan ho tayo. At kung lolobin ng Lord, sana ho mabalikan ho natin, basahin ulit natin, bulay-bulayin natin. Amen po. Thank you po. Praise the Lord po.